Kumusta mga ka-trails? Magandang araw. Saan man kayo naroroon, nasa bahay man, nasa trabaho, o nagpaplano ng inyong gagawin, welcome sa panibagong adventure dito sa Project Akyat at Pagpagna by Trail Leisure. Samahan niyo kami sa aming pag-akyat sa Mount Negron, Porac, Pampanga. Nakarating kami sa jump-off ng Mount Negron, pasado 2:00 na ng madaling araw. Ang jump-off ay sa Pasbol community ng mga kapatid nating Aita sa Porac, Pampanga. Pagbaba namin ng sasakyan ay nagpahinga muna kami, nagkape at nagayos ng gamit bago nagbigay ng maikling orientation ang coordinator ng Mount Negron Hikes. Si Sir, siya ang contact person sakaling gusto niyong akyatin ang Mount Negron. Accordingly, ang Mount Negron ay may taas na 1,595 meters above sea level. Noong pumunta kami, wala pang traverse trail. Hindi pa po nabubutasan. And overall, nasa 38.5 kilometers daw ang buong Mount Negron hike. Back trail po yon. Yon ay base sa records ng mga naunang umakyat na. Ako kasi, hindi ako nagre-record ng mga distance. Basta natapos, ayos, masaya. Tatlo ang guide namin, mga kapatid na katutubong Aita. Matapos ang short orientation ni Sir, ay nagsimula na kaming lumakad. 2:42 a.m. ang start time namin. 2:42 ng madaling araw. Binaybay muna namin ang kalsada and then kumaliwa sa trail patungo sa ilog. Sabi ni Sir, kailangan naming bilisan ang lakad dito. Banayad pa naman at hindi pa ahon. Nakalimutan ko na kasi kung ilang beses naming tinawid ang ilog na yon. Maayos ang pagtawid namin dito kasi may guides naman kami. Matapos ang panghuling river crossing ay nagpalit ang mga kasamahan ko ng sapatos. Nauna na ang ibang kasamahan namin at isang guide na lang ang naiwan para sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, kung magpahinga man ay mabilisan lang. Dito kami inabutan ng liwanag, 6:18 a.m. ng umaga, at sinubukan naming mag-power nap habang hinihintay ang ibang kasama. Mula dito ay tanaw ang Mount Negron. At may hinog na papaya na inalok ang may-ari ng kubo. Of course, kami na hindi tumatanggi sa grasya ay kumain. Malayo pa ang aming lalakarin kaya nagpatuloy kami sa paglalakad. Most of the trails ng Mount Negron ay matalahib. Nag-regroup ang team at ako ay nag-lead na una na. Dito na banda ay ay sunog. Hindi ko na natanong kung sinadya bang sunugin para sa kaingin or kung forest fire lang nga ba. Mula dito ay palusong naman. Pababa. Dito ay tanaw ang Mount Negron. Ayan po siya, ayan po si Mount Negron. Mula dito pababa ay mararating mo ang huling river crossing. Though may mga bato naman na pwedeng tapakan kaya hindi ka mababasa. Ilang metro lang ay mararating ang isang kubo. Nadatnan namin ng may-ari ng kubo. Noong pabalik na kami ay nagpaalam ako na mamitas ng sili. Marami kasing sili na native at pinayagan naman ako. Kalaunan ay binentahan din ako ng sili na nakalagay sa 1 litrong Nature Spring bottle. Nagpahinga ang team at nagpatuloy sa paglalakad. May nadaanan kaming river or stream at sinubukang tumawid. Hindi naman mababasa dito. Mula doon ay banana plantation na. Dito sa banana plantation na ito ay parang walang katapusang ahon. Grabe ang hingal ko dito. Buti na lang at hindi tirik ang araw. Madulas ang trail kaya kailangan mo ng sapatos na makapit. Dito sa banana plantation na to ay parang walang katapusang ahon talaga. At grabe, mapapaiyak ka. No?
Pero kahit na ganito ang trail, kahit na paahon, kahit na mainit, kahit na nakakaiyak na, kailangan mo pa rin magpatuloy. Magpahinga man, pero kailangan mo pa rin lumakad. Kailangan marating ang summit at kailangan makababa ng ligtas. Midway dito sa Banana Plantation ay may isang stream. Ito na ang last water source ni Mount Negron. Malamig at malinaw ang tubig. Nagpahinga muna kami dito habang hinihintay ang mga kasama. Ang mga kasama ko naman sa lead ay naligo muna at ako naman ay nag-power nap. Makaraan ng ilang minutong pahinga ay nagpatuloy kami sa pag-ahon sa banana plantation na parang walang katapusang paahon sa sagingan. Pero walang sumuko. Lahat ay nagpatuloy. Laking pasalamat ko ulit at hindi tirik ang araw kaya kahit papaano ay nabawasan ang init. Matapos ang sagingan ay talahiban naman. Talahib na mas matangkad pa sa akin at matatalim ang mga dahon. Narating namin ang Camp 2 by 9:20 a.m. Sabi ni Sir, naniningil daw ang may-ari ng kubo dito. Ito po yun, no? Pero noong nandun kami, wala naman siya. Kaya nakiupo pa rin kami. Katunayan ay nahiga pa nga kami at tinangkang matulog. Kaya lang ay hindi ako makatulog dito gawa ng malakas na hangin na sobrang nagpapalamig. Kumain kami at nagpahinga. So ito po yung kubo. Wala po dito yung may-ari ng kubo. Accordingly, naniningil daw po siya ng 20 pesos kada tao if gusto mong makisilong dito. Nung andito naman kami, makulimlim naman at mahangin. Pabor sa amin ang weather. By 10 a.m. ay nagpatuloy kami sa paglalakad dito sa Talahiban na sabi ko nga mas matangkad pa sa akin. May portion dito na kailangang humawak sa tali. Matarik at madulas kasi ang trail. Sabi ko nga, most of the trails na Mount Negron ay lakar. Dito lang sa part na to, medyo matarik, isang kamali, medyo sa baba. Kaya dapat mag-ingat at kumapit sa rope. Dito din sa rope section na ito ay natangay ang puting ball cap ng kasama namin. Malakas kasi ang hangin dito. At sabi ko nga, nung andito kami ay sobrang nilalamig din ako. Kaya kailangan naming magpatuloy para hindi ako ma-hypothermia. No? Dito, tanaw ang Mount Arayat dito. Ang ganda ng tanawin dito na banda. By 10:27 ay narating namin ang paliparan. Sabi ko nga malakas ang hangin. Laging pasalamat ko pa rin at hindi tirik ang araw. Dito ay makikita mo ang ibang parte ng Zambales according dun sa guide namin. At oo, sabi ko matatanaw ang Mount Arayat. Nakaka-relax ang view dito. Of course kami, nagpahinga, in-appreciate ang view, at nagpicture ng nagpicture at nagvideo ng nagvideo. Nagtawanan, nagkwentuhan, at sumigaw-sigaw din. Makalipas ang ilang minutong pahinga at pagpicture ay nagpatuloy kami sa matalahib na trail. Ingat na ingat din kami dito kasi malakas ang hangin. Parang kaya niya akong tangayin. Ano? Maganda talaga ang view. Ayan, kita ko si Mount Arayat doon na banda. Gradually, the tall grasses disappeared at napalitan ng ibang uri ng halaman. May ratan, may ferns at ibang uri ng halaman ang makikita na dito. From Paliparan, yan, sa Paliparan kasi malakas ang hangin doon at grasses. Tall grasses po ang nandun. But then after Paliparan, ayan, so ganito na po ang mga halaman na makikita sa trail. Sabi ko, may ratan, may ferns at ibang uri ng halaman. Hindi ko na alam kung anong mga halaman ang mga yon. Akala ko malapit na ang summit mula sa Paliparan. Pero hindi pala. Malayo pa pala. Paahon pa pala yun, no? Loose pa rin ang trail kasi nga lahar.
at medyo madulas. Mga ilang minuto sa summit ay madadaanan ang isang mossy forest. And finally, ilang hakbang pa ay mararating na ang tuktok ni Mount Negron. So, dahan-dahan kami sa pag-akyat, sa pag-ahon dito. Malakas pa rin ang hangin, kaya medyo nakatulong sa amin. Kasi hindi nga tirik ang araw at medyo nakakagalaw kami ng mas maayos. And so, dito na po ang Mosse Forest. Mga ilang minuto po ito from the summit. Okay, mga ilang minuto po ito from the summit. Look, Luz Lahar po ang trail, no? Nagpatuloy kami sa paglalakad, nagpatuloy kami sa pag-akyat hanggang sa narating namin ang tuktok ni Mount Negron. Okay, hanggang sa narating namin ang tuktok ni Mount Negron. Dito sa portion na ito, mga 5 minutes or 2 minutes na from the summit na ito. And so, halos malapit na kami dito sa bandang ito. No? And so, mossy forest po dito na area, maraming ferns, at hindi ko na alam kung anong klaseng mga halaman po ang mga yan. At yes, okay, yan po, medyo loose po talaga ang trail dito. And by 12:22 PM, and so 12:22 ay narating namin ang summit. Okay, so ito na po, papunta na po kami dito sa summit. By 12:22, sabi ko nga ay narating namin ang summit. Dito sa tuktok ni Mount Negron ay 360 degrees ang view. Tanaw dito ang Mount Pinatubo, ang Mount McDonald, and Zambales Mountains. Kita din sa distance ang Mount Arayat accordingly based on sa account ng guide namin. In-enjoy namin ang view, of course. Medyo matagal kami dito. In-enjoy ang view, nagpahinga, kumain, nagpicture. And so, kunting paalala lang po if magpapapicture kayo sa mga guides natin sa Mount Negron, since medyo hindi po sila pamilyar sa photography or whatsoever with technology, pakituro na lang po sa kanila kung paano. Okay, kung paano. Kasi nung time na nandito kami, pinicturan kami ng guide at putol ang mga ulo namin. Kaya paalala lang kapag magpapapicture kayo sa mga guide, ituro nyo sa kanila. Ituro nyo na lang po sa kanila. And so, again, maganda ang Mount Negron. By 1:11 PM ay bumaba na kami. Sabi ko nga kanina, back trail po ito. Back trail po ito. At nung panahon na pumunta kami dito, wala pang traverse trail, no? Ako ang pinakahuling bumaba mula sa summit. Maingat ang bawat isa sa palusong. Noong panahon na ito ay inaalala ko na ang oras na sana ay marating namin ang river crossing bago dumilim. Nauna ang lead namin, wala nang hintayan dito. Pero kailangang maingat sa paglalakad kasi delikado ang trail. Isang kamali mo lang, mahulog ka na sa baba. Madulas po ang grasses dito. Patuloy pa rin po sa paglalakad hanggang sa narating namin ang Camp 2. Noong nasa Camp 2 na kami, ay nag-advance na ako. And so, pababa na po ito sa may banana plantation, sa may sagingan. Pababa na po yan ng pababa hanggang sa marating yung kubo kung saan ako namitas ng sili. And so, mga sagingan po yan. And so, pagkatapos naman po sa sagingan, paakyat, and then narating namin yung kubo kung saan kami inabutan ng liwanag nung umaga. Madadaanan mo pa rin itong stream na ito bago mo marating yung kubo kung saan ako namitas ng sili. Malamig ang tubig dito. Gusto ko na nga magtampisaw dito kaso kailangang bilisan ang lakad. Matapos madaanan yung kubo kung saan ako namitas ng sili, ay
paahon naman po yun, no? Sobrang tarik din po nun, no? Tapos pagkatapos po ng paahon na yon, no, banayad na daan, and then mararating po yung kubo kung saan kami na inabutan ng liwanag nung umaga. Nagpahinga unti at inantay yung kasamang nakasunod sa amin. Ayan, at tiningala at tinanaw ulit si Mount Negron. Ayan po si Mount Negron dyan. Siya po yan. Ayan. One last glimpse sa ganda ni Mount Negron ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Kaya lang ay wala kaming guide. Inaalala ko yung mga dinaanan namin kaninang madaling araw pero madilim kasi. Buti na lang ay nakastrava ang kasama kong si JB at yon ang ginamit namin na guide. Pero sad to say, madilim na bago namin marating ang river crossing. Sabi niya, hindi daw accurate yung Strava no, doon sa river crossing. Kaya sa una at pangalawang tawid namin ng ilog ay okay pa. Pero sa mga sumunod na ay hindi na namin alam kung saan tatawid. Natatakot ako noon kasi hindi ako marunong lumangoy. What if mapunta kami sa malalim at ako ay malunod? Hindi ko man natanong if marunong bang lumangoy si JB, yung kasama ko. What if, ang daming tumatakbo sa utak ko noon, no? Sa mga unang tawid ay nagpatong ako ng bato bilang palatandaan para sa mga kasama ko. Wala kasing palatandaan doon, no? Buti na lang, long range ang flashlight ni JB. At kahit papaano ay nakatulong. Sabi ko nga kanina, 3 ang guide namin pero wala ni isang humabol. Mabibilis naman sila. May instance pa na nagpabalik-balik kami doon sa river. Medyo naligaw din kami noon. Natagalan kami actually talaga sa river crossing na yon. Salamat na lang sa pamilyang nagluluto ng ulam sa tabing ilog na napagtanungan namin at sa mga at doon sa mag-ama na nanguhuli ng ahas. Salamat sa kanila at nalagpasan namin ang river crossing na yon. Paalala po, wala pong signal doon sa Mount Negron. Hindi na ako nakapag-video sa bandang huli kasi madilim na at medyo nababahala na ako. Nababahala na ako actually, baka matatagalan kami doon at kung anong mangyari sa amin, wala kaming guide. Hindi po namin iniwan ang guide namin. Ang nangyari po is based sa account ng mga kasama ko na nahuli, wala din po silang guide. Nung saktong makatawid na malagpasan na daw nila ang river crossing, saka may humabol sa kanilang guide. Ay, iniwan na lang. Pagdating nila, nung kasi hinintay namin sila, pagdating nila doon sa Umalis. jump off ay may hawak-hawak silang kung anong uring halaman, hindi ko na natanong. By the way, alam mo nang malapit ka sa community kapag naaamoy mo ang nasusunog na plastic. By 7 p.m., nakarating na kami ni JB sa jump off, nagpahinga saglit, naligo at hinintay ang mga kasama. Mahirap si Mount Negron, pero rewarding naman. At kunting paalala sa mga gustong sumubok sa Mount Negron, walang katapusang lakaran po ito at based sa rating ng hiking community, 7/9 po ang difficulty daw nito. At trail class, 1 to 3. Kailangan ng enough water supply, at least 2 to 3 liters. Sabi ko, may water source naman po sa trail. And kailangan din po ng enough na pagkain. Kailangan din po ng long range na flashlight, sapatos na makapit, at determinasyon na marating ang summit at makabalik ng walang injury. May overtime fee po pala, pero hindi ko po sure kung magkano at anong oras yung overtime fee. Maraming salamat po. Ako po si Jasril, ako po si Gael, at tara, samahan nyo kami sa susunod namin na akyat.